King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 905. Kumpleto ang palitan. Malaki ang natamo ni Zhao Feng sa kanyang pakikipaglaban sa isang Sacred Lord, ngunit sa parehong oras, kailangan niyang gumamit ng God-slaying arrow at ngayon ay isa na lang ang natitira. Hindi na muling gagamitin ito ni Zhao Feng maliban na lang kung kailangan niya dahil ito ang pinakamalakas niyang killing card. Bagamat nakakalungkot na sayangin ito ng ganoon, hindi ito maiiwasan laban sa Sacred Lord. Hindi siya maaaring manatili sa Duke's Palace magpakailanman. Kung gagawin niya ito, magkakaroon siya ng malaking pabor kay Duke Nanfeng, at ang pagkakataong makuha ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay magiging mas maliit. Higit pa rito, hindi lang Nine Darkness Palace ang gustong kumilos laban kay Zhao Feng. Halimbawa, ang kalapit na Earth Spirit Hall ay maaaring magpadala din ng mga Sacred Lords. Nakasakit siya ng maraming puwersa sa Divine Illusion Dimension, ngunit karamihan sa kanila ay masyadong malayo. Siyempre, naniniwala siya na ang ilan sa kanila ay nasa tamang daan nitong segundo. Sa makatuwid, kailangan ni Zhao Feng ng isang bagay upang takutin silang lahat, ngunit ang Nine Darkness Demonic Lord ay masyadong mabilis na dumating. Dahil ang Sacred Lightning Body ni Zhao Feng ay hindi pa nakakalusot sa ika-6 na antas, hindi siya makakalaban ng personal sa isang Sacred Lord. Sa makatuwid, ginawa ni Zhao Feng ang desisyon sa simula pa lang na ipagpalit ang isang God-slaying arrow para wakasan ang buhay ng Nine Darkness Demonic Lord. Ang Mystic Light Realm Sacred Lords ay nasa tuktok ng isang panahon, at kahit na ang mga 3-star superpower ay mayroon lamang iilan. Gayunpaman, ang pagkabigla na ito ay panandalian lamang. Sa pamamagitan lamang ng paglalagay ng higit na pagsisikap sa paglilinang at pagpapataas ng kanyang sariling lakas sa isang antas kung saan ang kaaway ay walang magawa na magagarantiya sa kanyang buhay. Si Duke Nanfeng ay hindi mapalagay at naiinip sa Duke's Palace. Ang mga scout na pinadala niya ay walang natanggap na balita. Zhao Feng. Biglang may naramdaman si Duke Nanfeng. Kasabay nito, isa na namang makapangyarihang aura ang naramdaman niya. Duke, pasensya na sa abala sa iyo. Naglakad si Zhao Feng sa bulwagan kung saan naroon si Duke Nanfeng. Zhao Feng, ayos ka lang. Buti na lang, pwede ka namang manatili sa pwesto ko. Kung dumating muli ang Nine Darkness Demonic Lord, hindi ko hahayaang saktan ka niya. Sa hitsura nito, si Zhao Feng ay nasugatan, at si Duke Nanfeng ay bahagyang nakonsensya, kaya't sinabi niya ang mga salitang iyon nang may tapik sa kanyang dibdib. Duke, huwag kang mag-alala. Hindi na babalik ang Nine Darkness Demonic Lord, ngunit kailangan kong magpahinga ng ilang araw dito. Nakangiting sabi ni Zhao Feng, at ipinakita ni Duke Nanfeng ang isang naguguluhang tingin. Hindi na bababalik ang Nine Darkness Demonic Lord. Ano ang ibig sabihin noon? Pagkatapos ay tumingin siya kay Old Monster Shu na may pagtataka. Posible kaya na magkasama sina Zhao Feng at Old Monster Shu na lumaban sa isang Sacred Lord. Pagkatapos ng lahat, ang Old Monster Shu ay nabuhay ng halos 1,000 taon, at walang sino man ang nang-ahas na maliitin siya. Lumakas ang tibok ng puso ni Old Monster W. Shu nang makita niya kung gaano kahalaga si Duke Nanfeng kay Zhao Feng. Mukhang gusto rin talaga ni Duke Nanfeng ang 100 Origin Sacred Honey ni Zhao Feng. Duke Nanfeng, dito rin ako mananatili sandali. Sana ay hindi mo pansinin itong tumpok ng mga lumang buto. Sa loob ng silid, umupo si Zhao Feng at nagsimulang gumaling. Naubos na ang kanyang life force, kaya kumain si Zhao Feng ng ilang bihirang kayamanan mula sa Divine Illusion Dimension. Pagkatapos ay pinaikot niya ang tubig at kahoy ng hangin na kidlat sa kanyang katawan upang ilabas ang potensyal ng gamot at pagalingin ang kanyang katawan. Matapos makumplito ang lahat ng iyon, inilagay ni Zhao Feng ang kanyang kamalayan sa kanyang Soul Sea. Magiging mahirap kung ang kanyang kaluluwa ay malubhang nasugatan. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang pagkakataon na naubos ni Zhao Feng ang lahat ng kanyang soul intent. Sa sandaling ito, mayroon lamang ilang bahagyang lilang ambon na lumulutang sa hangin. Ang kanyang God Tribulation Lightning ay unti-unting bumabawi, at ang asol na lawa sa gitna ay nagbigay pa rin sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Ang asol na lawa ay umiral sa sukat ng kaliwang mata ni Zhao Feng, at madarama niya ang anumang nangyari dito. Nang makitang walang anumang mahahalagang problema, kumain si Zhao Feng ng ilang mapagkukunan na nakatulong sa pag-condense ng soul intent at hinigop ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning upang makita kung paano bumabawi ang kanyang soul sea.
Sa gabi, isang itim na figure ang tumalon sa isang tiyak na bulwagan. Sa pag-uulat sa Duke, ang mga bakas ng labanan ni Zhao Feng at ng Nine Darkness Demonic Lord ay umaabot sa 12-dosenang libong milya. Walang bakas ng Nine Darkness Demonic Lord. Ang figure na nakaitim na kalahating lumuhad sa lupa. Ilang aura ang mayroon. 2. Ang figure sa itim ay tiyak na tiyak. Gayunpaman, ang isa sa mga larangan ng digmaan ay naglalaman ng hindi maisip na pagkawasak, at mayroon pa ring natitirang metal na aura na nagpapanginig sa puso ng isang tao. Idinagdag ng figure na nakaitim. Duke Nanfeng bago muling naging kalmado. Pwede ka nang umalis. Naiintindihan. Metallic aura. Mukhang tama ang impormasyon mula sa mga Imperial. Nakuha ni Zhao Feng ang God-slaying arrow mula sa sinaunang misteryosong palasyo. Napabuntong hininga si Duke Nanfeng habang ang pagkabigla ay umabot sa kanyang puso. Ang mga substandard God weapon ay talagang isang ipinagbabawal na kapangyarihan. Sa tuwing sila ay lilito, ang langit at lupa ay manginginig, at ito ay makakaapekto sa sitwasyon ng Panginoong Dinastiya at sa buong mundo ng paglilinang. Ang halaga ng isang beses na ginagamit na substandard God weapon ay bahagyang mas mababa, ngunit medyo lamang. Dahil ang aura ng Nine Darkness Demonic Lord ay nawala, malamang na siya ay napatay ng substandard God weapon. Habang ang pagkamatay ng Nine Darkness Demonic Lord ay nagulat kay Duke Nanfeng, mas ikinalulungkot niya ang pagkawala ng isang beses na ginagamit na substandard God weapon. Gayunpaman, alam ni Duke Nanfeng na, kahit anong pilit ng ibang puwersa na pigilan ang pagkalat ng balita ng isang Sacred Lord na namamatay, maglilibot pa rin ito at ipagkakaloob sa pera ang kaligtasan ni Zhao Feng. Makalipas ang 3 araw, sa silid ni Zhao Feng, natapos na nila ni Old Monster Shu ang kanilang pag-uusap. Huwag kang lumaban. Mahinahong sabi ni Zhao Feng bago ang kanyang kaliwang mata ay naging kulay ube na kailaliman at naglabas ng surge ng eye intent. Anong makapangyarihang layunin? Halos umabot na ito sa antas ng isang Sacred Lord. Ang Old Monster Shu ay natigilan sa layunin ni Zhao Feng at kung paano ito naging mas malakas kaysa sa huling pagkakataon. Isang marka ng lilang kidlat ang nagsimulang mabuo sa loob ng kaluluwa ni Old Monster Shu kasama ang aura ng God Tribulation Lightning. Makalipas ang ilang sandali, ito ay isang bahagi ng 100 Origin Sacred Honey, at ito ang iyong huling pagkakataon na makapasok sa Mystic Light Realm. Mahinang sabi ni Zhao Feng. Naiintindihan, Master. Hindi kita bibiguin. Kumislap ang mga mata ng Old Monster Shu habang sinasabi niya sa matapat na tono. Old Monster Shu, ang 10,000 Sacred Clan ang magiging puwersa ko sa hinaharap. Umaasa ako na iyong ayusin at baguhin ito sa ilang partikular na paraan. Piliin ang mga mahuhusay sa paghahanap ng impormasyon, pagpatay, at pamamahala, at palakihin silang mabuti. Para sa mga detalye, maaari mong talakayin ito sa Pavilion Master ng Ocean Smoke Pavilion. Utos ni Zhao Feng. Ang pagbuo ng isang organisasyon ay nangangailangan ng malaking bilang ng mga miyembro at mahuhusay na henyo. Ang 10,000 Sacred Clan ay perpekto para doon dahil ito ay isang peak to star power. Kapag nakapasok na ang Old Monster Shu sa Mystic Light Realm, ang 10,000 Sacred Clan ay magiging isang 3-star power, at ang 3-star powers ay ang peak existence sa paligid ng mga karagatan. Naiintindihan, Master. Bahagyang naramdaman ng Old Monster Shu ang isang bagay, at lalo niyang hinangaan si Zhao Feng. Naglakad si Zhao Feng patungo sa bulwagan kung saan matatagpuan si Duke Nanfeng pagkaalis ni Old Monster Shu. Zhao Feng, aalis ka na ba? Narinig ang maliwanag na boses ni Duke Nanfeng. Salamat sa pag-aalaga sa akin nitong mga nakaraang araw, Duke. Nakapagdesisyon na ako tungkol sa Cloud Silkworm Saint Butterfly. Lumitaw ang figure ni Duke Nanfeng sa harap ni Zhao Feng. Ang mga mata ni Zhao Feng ay kumislap, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nanatiling pareho. Ang pangunahing dahilan kung bakit dumating si Zhao Feng upang makabawi sa Dox Palace sa halip na sa ibang lugar ay upang hintayin ang tugon ni Duke Nanfeng sa bagay na ito. Naniniwala siya na dapat ay nalaman na ni Duke Nanfeng ang tungkol sa pagkamatay ng Nine Darkness Demonic Lord at gusto niyang tanungin muli si Duke Nanfeng tungkol sa kanyang kahilingan, ngunit ibinalita muna ito ng huli. Ano ang iniisip ni Duke? Hindi itinago ni Zhao Feng ang kanyang nararamdaman. Zhao Feng, handa akong ipagpalat sa iyo ang Cloud Silkworm Saint Butterfly.
Sana ay tretuhin mo ito ng maayos. Ang pagiging mapagpasyahan ay sumili sa mga mata ni Duke Nanfeng habang ikinakaway niya ang kanyang kamay at inilabas ang Cloud Silkworm Saint Butterfly. Ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay labis na nasasabik nang makita nito si Zhao Feng at ang maliit na paws ang magnanakaw, at ibinaba nito ang kanyang mga pakpak sa paligid at naglabas ng nakakatakot na aura. Salamat, Duke. Tuwang-tuwa si Zhao Feng. Noong una ay naisip niya na susubukan ni Duke Nanfeng na makipag-ayos. Narito ang isang bahagi ng 100 Origin Sacred Honey at ilang maalamat na mapagkukunan na maaaring gumawa ng substandard na mga sandata ng Diyos. Iniabot ni Zhao Feng ang isang interspatial na singsing, at bahagyang nanginig ang puso ni Duke Nanfeng nang makita niya kung ano ang nasa loob nito. Kasabay nito, sumilay ang mapait na ngiti sa kanyang mukha nang makita niya ang Cloud Silkworm Saint Butterfly na nakikipaglaro sa maliit na paws ang magnanakaw. Malaki ang ibig sabihin ng Cloud Silkworm Saint Butterfly sa kanya, ngunit sa hitsura nito, tila mas gusto ng Cloud Silkworm Saint Butterfly si Zhao Feng. Labis din siyang nasiyahan sa iniaalok ni Zhao Feng. Gayunpaman, ang pinakamahalagang punto ay ang potensyal ni Zhao Feng sa hinaharap. Hanggat hindi siya pinatay ng isang eksperto, ang kanyang hinaharap ay hindi masusukat. Zhao Feng, kung isang araw ay hindi mo na kailangan ang Cloud Silkworm Saint Butterfly, sana ay maipagpalit mo ito sa akin. Mensahe ni Duke Nanfeng nang makita niyang aalis na si Zhao Feng. Bumalik si Duke Nanfeng sa kanyang silid at naghanda upang makapasok sa Mystic Light Realm. 7 Aperture Mountains, Feng Province, Continent Zone. Ang 7 Aperture Mountains ay kilala sa Feng Province para sa pagiging isang lugar ng magagandang tanawin at malaking panganib. Ang 7 bundok ay tumaas at bumagsak upang bumuo ng 7 Stars of the Northern Deeper. Napuno ito ng Yuan Chi pati na rin ang maraming damo at puno. Maraming mabangis na hayop, kaya ito ay isang magandang trial ground para sa True Spirit at Origin Core Realm Disciples ng mga kalapit na puwersa. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang 7 Aperture Mountains ay natatakpan ng maraming kulay na liwanag at naging patag na lupa. Isang malakas na puwersa ang kumalat sa 10,000 milya, at maging ang mga Void God Realm Emperors ay hindi nang ahas na lumapit. Sa pinakasentro ng 7 Aperture Mountains ay isang lalaking may itim na kaliskis. Siya ay ginapos ng mga transparent na gintong tanikala na kumikinang sa kakaibang gininto ang sulat. Ang lakas ng loob ninyong tambangan ng mga napakaliit na tao sa dakilang Destruction Dragon Race. Umungal ang lalaking may itim na kaliskis. Siya ay naging lubhang maingat sa pagdating sa dimensyong ito at nagdulot lamang ng pagkawasak at pagpatay ng palihim upang mabawi ang kanyang lakas. Sa tuwing kumukurap ang nakasulat sa mga gintong tanikala, gugugol nito ang banal na kapangyarihan ng Black Destruction Serpent Dragon. Ang hindi namamatay na katawan ng dragon ng Black Destruction Serpent Dragon ay patuloy na sinira ng gintong banal na liwanag. Palagi itong nagsimulang gumaling muli, ngunit hindi na ito tuluyang nakabawi. 4 na bola ng walang limitasyong divine power ang nakatayo sa labas ng array na naglalaman ng Black Destruction Serpent Dragon, at bawat isa ay kumuha ng isang sulok. Makikita ng isa ang isang kulubot na figure, isang mataba, at 2 elder na nakasuot ng gintong robe na may mga dragon sa kanila. Bawat isa sa kanila ay may hawak na gintong kadena. 3 walang katulad na eksperto ang nakatayo sa likod ng 4 na bola ng banal na liwanag. Lahat sila ay may hawak na mas manipis na gintong kadena, at ang bawat pagkilos nila ay nagliliwanag ng pinakamataas na kapangyarihan. Kung narito si Zhao Feng, siya ay ganap na masindak dahil ang aura ng bawat isa sa mga eksperto na lumulutang sa hangin ay 12-dosenang beses na mas malakas kaysa sa 9 Darkness Sacred Lord. Grand Emperor Song, mabilis nating selyuhan ito. Ang malabong mukha na elder sa loob ng bola ng banal na liwanag na mensahe. Ang pagpapatuloy ay tataas ang paggamit ng ating enerhiya. Maging mahinahon, babayaran ng Sky Suspension Palace ang bahagi ng pinsala sa Golden Yuan Divine Chains. Agad na sabi ng kulubot na elder. Ang pagiging mapagpasyahan ay sumilay sa mga mata ni Grand Emperor Song, at umungal siya ng malakas. Simulan ang pagbubuklod. Ang 7 Aperture Mountains ay yumanig habang ang walang limitasyong banal na liwanag ay durog pababa at agad na nabuo ang isang bunganga. Ang mga eksperto sa likod ng 4 na bola ng banal na liwanag ay sobrang solemna, at lahat sila ay nagpalipat-lipat ng kanilang mga little world at ng kanilang kompletong sagradong kapangyarihan.
Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa mawala muli ang kalayaan ko. Ang mga itim na apoy ng pagkabaliw ay lumitaw sa mga mata ng lalaking may kaliskis na itim. Isang surge ng magulong itim na apoy ang lumitaw at nagpumiglas palabas mula sa Golden Yuan Divine Chains. Weng! Weng! Ang Black Destruction Serpent Dragon ay biglang naglabas ng isang sinaunang kapangyarihan ng destruction habang galit na galit itong nag-spray ng hindi mabilang na mga alon ng itim na apoy. Ang espasyo mismo ay nagsimulang umikot, at ang hanay na binabantayan ng apat na bola ng banal na liwanag ay nabasag. Ang Golden Yuan Divine Chains na hawak ng lahat ay nagsimulang manginig at umungol. Hindi maganda, ito ang kapangyarihan ng Origin Destruction. King of Gods, Kabanata 906. Prince Seal. Ang Destruction Dragon Race ay nireranggo sa ika-9 sa 10,000 Ancient Race, at sila ay ipinanganak para sa pagkawasak. Ang paglaki ng anumang Destruction Dragon ay magdudulot ng hindi mabilang na pagkawasak. Maiintindihan nila at maa-absorb ang Origin Destruction at magiging mas malakas. Ang Origin Destruction ang pinagmulan ng kapangyarihan para sa Destruction Dragon Race. Hindi maganda, ito ang kapangyarihan ng Origin Destruction. Ang malabong mukha na Elder ay umungal sa gulat nang magsimulang kumilos ang kanyang sagradong kapangyarihan. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagpalabas ng isang sinauna at hindi namamatay na itim na apoy na pinigilan ang lahat sa loob ng 10,000 milya. Ang espasyo mismo ay naging hindi matatag at nagsimulang umikot ng lumitaw ang hindi namamatay na itim na apoy. Ang mga itim na apoy na ito ay sumunog sa hangin at nagsimulang dahan-daang lumaki. Paano ito napakalakas? Natigilan si Grand Emperor Song. Ang Origin Destruction ang pinagmulan ng kapangyarihan para sa lahat ng miyembro ng Destruction Dragon Race. Nangangahulugan ito na, upang pahinay ng isang Destruction Dragon, kailangan nilang bawasan ang kapangyarihan ng kanilang Origin Destruction. Sa sandaling ito, nagawang sugpuin ng Black Destruction Serpent Dragon ang lahat ng mga eksperto na naruroon kahit na hindi pa umabot sa level ng isang demigod ang battle power nito. Maging ang Golden Yuan Divine Chains ay hindi nakahawak. Lumampas ito sa inaasahan ng lahat. Siya ay sinisira ang panloob na dimensyon sa loob ng kanyang katawan upang makakuha ng higit pang Origin Destruction. Parang nakikita ng kulubot na matanda ang lahat habang napasigaw siya sa gulat. Ang Black Destruction Serpent Dragons ay maaaring bumuo ng mundo sa loob ng kanilang katawan. Ito ay isang talento na limitado sa Black Serpent Dragons. Ang mundong ito ay naglalaman ng Black Destruction Serpent Dragon's Origin Destruction, at ang dalawa ay nag-complement sa isa't isa. Ang dimensyon ng Black Serpent Dragon ay maaari pang bumuo ng elemento ng destruction. Dahil ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi payag na mabuklad muli, sinira niya ang kanyang pundasyon, at ang nakakatakot na alon ng Origin Destruction ay nagpayanig sa puso ng lahat ng mga eksperto na naruroon. Nadama ng mga Sacred Lords sa likod na ang kanilang kapangyarihan ay ganap na napigilan, at hindi nila nagawang ilabas ang projection ng kanilang little world. Ano? Itong itim na loach. Ang isa sa mga elder na nakasuot ng dragon ay may malungkot na ekspresyon. Sumama ka sa akin pababa sa impyerno. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay umungal at pinakawalan ang kanyang galit habang ang apoy ng pagkabaliw ay nagninangas sa kanyang mga mata. Isang nakakatakot na aura ang pinakawalan, at nagsimulang lumitaw ang mga bitek sa kanyang makaliskis na baluti habang ang mga sinag ng destruction ay bumaril. Ang mga ekspresyon ng apat na kataas-taasang eksperto ay lubhang pangit habang sila ay nag-uusap sa isa't isa. Kung patuloy nilang susubok ang ISIL ang Black Destruction Serpent Dragon, hindi lang sila masusugatan ng husto, ngunit ang Golden Yuan Divine Chains ay hihina din ng husto, at ang mga Sacred Lords sa likod nila ay maaaring mapatay. Hindi ito ang katapusan ng mundo kung ang mga Sacred Lords ay namatay, ngunit kung ang balita tungkol sa kanila na malubhang nasugatan ay nalaman ng Dark Moon Lord Dynasty, isang digmaan sa pagitan ng dalawang Lord Dynasties ay magsisimula at maaaring magresulta sa pagkawasak ng buong Great Gun Lord Dynasty. Gayunpaman, kung pipiliin nilang umatras, maaaring tumakbo ng librera ang Black Destruction Serpent Dragon. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay madaling wasakin ang Great Gun Lord Dynasty sa tuktok nito. Hindi nagtagal ay nagkaroon ng desisyon ang apat. Umatras. Bilisan mong umatras. Agad na binawi ni Grand Emperor Song ang substandard na God Golden Yuan Divine Chains. Shoo! Boom!
Sumabog ang katawan ng Black Destruction Serpent Dragon, naglabas ng pinakamataas na aura at hindi mabilang na itim na apoy na naging abo ang lahat. Ang buong lugar ng Seven Aperture Mountains ay natakpan ng magulong pagsabog ng itim na apoy, at ang 4 na bola ng banal na liwanag ay mabilis na umatras mula sa Seven Aperture Mountains. Gayunpaman, ang Sacred Lords ay hindi kasing swerte. Ni hindi nila alam na ang mga ninuno ay nagbabalak na magbigay ng utos na ito. Ang anumang maliit na bahagi ng Origin Destruction ay hihigop sa kapangyarihan sa loob ng Sacred Lords at mas masusunog. Ang pinsalang dulot ng Origin Destruction ay may parehong katangian ng immortal at walang kamatayang God Tribulation Lightning. Ang 4 na ninuno ay nakatayo sa itaas ng Seven Aperture Mountains na may kumikislap na mga mata. Ipinakalat nila ang kanilang divine senses, ngunit hindi nila nalampasan ang bagyo ng Origin Destruction. Ang hindi mabilang na maliliit na Black Destruction Serpent Dragon figure ay biglang bumaril mula sa bagyo na parang karagatan ng mga langgam. Ang mga figure na ito ay napakaliit at maliksi habang tumatakbo sila sa bawat direksyon. Patayin silang lahat, sabi ni Grand Emperor Song sa malakas na tono, at kumilos ang lahat ng Sacred Lords. Ang Mystic Light Sacred Power ay pumatay ng daan-daan at libu-libong figure ng Black Destruction Serpent Dragon. Walang nagawa ang 4 na ninuno. Sa halip, nagkulong sila sa kailaliman ng bagyo, ngunit sapat na ang magnificent power na pinalabas nila para gumuho ang maliliit na Black Destruction Serpent Dragon na malapit sa kanila. Mga walang hiyang tao. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay umungal sa loob ng mundo ng kadiliman. 100 yarda ang haba ng ahas na dragon na may itim na kaliskis ay biglang bumaril. Namumula ang mga mata nito at tumutulo ang dugo. Mayroong hindi mabilang na mga bitek sa kaliskis nito. Pumunta ka. Ang 4 na matatanda ay nagpakawala ng isang surge ng banal na liwanag habang sinusundan nila ito. Ang kapangyarihang inilabas nila ay parang kulungan at pinigilan ang lahat. Walang nakaalam na, nang ang malaking Black Serpent Dragon ay lumipad sa kalangitan, isang maliit na Black Serpent Dragon ang bumagsak sa lupa. Ang araw na babalik ako ay ang iyong huling araw. Agad na pumasok si Zhao Feng sa pag-iisa nang bumalik siya sa Ocean Smoke Pavilion. Siya ay naka-recover lamang ng 60% o higit pa sa kanyang mga pinsala at kailangan pa ng ilang oras. Ipinalibot niya ang kanyang 10,000 Divine Thoughts technique at multitask habang nagpapagaling. Ang bahagi ng mga simbolo sa loob ng kanyang Purple Soul Sea ay sumanib sa Fire of Wind Lightning sa loob ng kanyang Crystal Core. Ang mga sugat ni Zhao Feng at ang kanyang Purple na Soul Sea ay ganap na gumaling pagkatapos ng 3 araw, at nangangahulugan iyon na lilinangin niya ang kanyang katawan at kaluluwa ngayon. Nakatuon ang kanyang kamalayan sa paglinang ng Fire of Wind Lightning, sa kanyang Sacred Lightning Body, sa kanyang Sacred Lightning Dominating Fist, at sa pagsipsip ng kapangyarihan ng God Tribulation Lightning sa loob ng Demigod Head. Ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ay madaling itatak sa kanyang Soul Sea, at maaari din itong pinuhin ang kanyang kaluluwa sa proseso. Sa makatuwid, hindi natakot si Zhao Feng na itatak ito sa kanyang Fire of Wind Lightning. Pagkalipas ng 5 araw, biglang nanginig ang Sacred Lightning Body ni Zhao Feng, at isang alon ng gintong kidlat ang umikot sa loob ng kanyang katawan. Kumikislap ang mga mata ni Zhao Feng habang ang kanyang Sacred Lightning Body ay umabot sa peak stages ng ika-5 antas. Ngayon ang kailangan lang niyang gawin ay kumuha ng ilang 100 Origin Sacred Honey, at ang kanyang Sacred Lightning Body ay aabot sa limitasyon ng ika-5 antas. Dapat akong maghintay ng ilang sandali upang ang kapangyarihan ng Sacred Lightning Body ay lumubog. Tumanggaw si Zhao Feng pagkatapos mag-isip ng ilang sandali. Makalipas ang ilang araw, biglang tumaas ang aura mula sa katawan ni Zhao Feng. Naabot na niya ang mga huling yugto ng Void God Realm, at ang Fire of Wind Lightning sa loob ng kanyang Crystal Core ay umabot na sa mga unang yugto. Ang pulang True Yuan ay naglalaman ng higit sa daang mga simbolo ng God Tribulation Lightning. Sa araw na ito, 2 figure ang lumitaw sa Misty Moon Island Zone. Ang isa sa kanila ay isang matangkad na binata na may sinaunang berdeng kidlat na espada. Napakabata pa niya, ngunit isa na siyang emperor. Ang isa ay isang elder na may itim na damit, isang kulubat na mukha, at isang mata na nagbigay ng nakakaantig na damdamin. 9th Prince, i-recruit mo ba talaga si Zhao Feng? Nataranta ang matanda na may isang mata.
Ang purple-haired demonic duo ay nasaktan ang kalahati ng puwersa sa Great Gun Lord Dynasty sa panahon ng Divine Illusion Dimension, at ang 13th Prince ay nagsabi sa Sacred Emperor ng maraming masamang bagay tungkol sa purple-haired demonic duo, lalo na kay Zhao Fang. Lahat ng imperial ay may masamang impresyon sa kanya. Sabi ng isang matanda, "Old Ying, alam ko kung ano ang ginagawa ko." Lumingon ang 9th Prince sa matanda na may isang mata at kumpiyansang sinabi. Umiling ang Old Ying ngunit hindi na nagsalita pa. Naglakbay ang dalawa sa napakabilis na bilis at hindi nagtagal ay nakarating sila sa Ocean Smoke Pavilion. Matatagpuan ang Ocean Smoke Pavilion na ito sa magandang lugar. Napakaganda ng Heaven Earth Yuan Chi at mga tanawin. Isang liwanag ang sumilay sa mga mata ni Old Ying. Huminto din ang 9th Prince at sinuri ang Water Transverse Sacred Land. Narito ang Great Gun Imperials. Lumabas ka at batiin mo kami. Sumigaw si Old Ying habang tinatakpan ng invisible force ang buong Water Transverse Sacred Land. Boom! Ang Water Transverse Sacred Land ay yumanig habang ang mga hayop ay tumili sa takot at ang tubig ay umaalon. Nagsimulang mawala ng kontrol ang mga array sa ambon, at naramdaman ng lahat ng miyembro ng Ocean Smoke Pavilion na kumukulo ang kanilang dugo dahil hindi nila napigilan ang boses na ito. Anong lakas! Nagbago ang mukha ni Bichinyo. Whoosh! Isang berde at asol na figure ang lumipad palabas, dumating sa harap ng 9th Prince, at nagsalita sa isang napakagalang na tono. Ang maliit na babaeng ito ay ang Pavilion Master ng Ocean Smoke Pavilion. Ikinalulungkot kong dumating upang batiin ang 9th Prince ng huli. Mangyaring pumasok at uminom ng isang tasa ng tsaa. Maaari nating pag-usapan ang anumang bagay ng dahan-dahan. Nasaan si Zhao Fang? Sabihin sa kanya na puntahan ang 9th Prince. Tumingin si Old Ying mula sa itaas at sinabi sa malalim na boses. Old Ying, ako na ang magsasalita. Pinigilan siya ng 9th Prince at lumipad pababa. Malungkot ang ekspresyon ng Old Ying, ngunit nakasunod lang siya. Gusto niyang makita kung anong uri ng talento mayroon itong Zhao Fang para sa 9th Prince para personal siyang anyayahan. Weng! Isang surge ng soul intent ang biglang bumaril mula sa isang hall sa Ocean Smoke Pavilion at tinakpan ang buong Water Transverse Sacred Land. Ang magnificent power na kinokontrol ni Old Ying at ng 9th Prince ay hinubad ng soul intent na ito, at naramdaman nilang nanlamig ang kanilang mga likod nang makita sila ng layong ito. Parang may nakakita ng diretsyo sa kanila. Ito. Napakalakas na soul intent. Natigilan ang Old Ying at binawi ang kanyang pagmamaliit. Talagang curious siya ngayon. Dahan-daang binuksan ni Zhao Fang ang kanyang mga mata sa silid. Ang malalim na purple whirlpool sa kanyang kaliwang mata ay nagsimulang kumalma at sa wakas ay kumupas. Isang nakakapagod na sensasyon din ang bumalot sa kanyang kaliwang mata. Peak Emperor intent na napakalapit sa isang Sacred Lord. Bumuti ang kanyang soul intent, naramdaman ni Zhao Fang ang mga hindi gustong bisita sa labas ng Ocean Smoke Pavilion. Ito ang babala na ibinigay ni Zhao Fang sa kanila dahil sa pagiging mayabang sa kanyang teritoryo. Sa loob ng bulwagan. Simula kailan nagkaroon ng napakaraming oras ang 9th Prince para pumunta rito. Humigop ng tsaa si Zhao Fang at casual na nagtanong. Ang 9th Prince ay nagbigay ng malalim na sulyap kay Zhao Fang. Hindi pa rin siya nakaka-recover sa gulat. Gaano katagal na ang nakalipas mula noong natapos ang Divine Illusion Dimension? Noon, si Zhao Fang ay nasa huling yugto ng Great Origin Core Realm, at sa loob lamang ng kalahating taon, naabot na niya ang huling yugto ng Void God Realm. Ang ganitong bilis ng paglilinang ay nakakagulat. Nakahanap na talaga siya ng tamang tao. Alam din ng 9th Prince ang tunay na pagkakakilanlan ni Zhao Fang, na maalamat kahit sa sona ng kontinente. Ang bilis ng cultivation ni Brother Zhao kaya napatingala ako sa iyo. Nandito ako sa pagkakataong ito para imbitahan si Brother Zhao na tulungan ako. Diretso sa punto ang 9th Prince. Hinangaan ni Zhao Fang ang 9th Prince, na prangka at hindi pekeng tulad ng iba. Gayunpaman, mas naguguluhan siya. Ang isang mata na elder sa tabi ng 9th Prince ay may lakas ng isang quasi-sacred lord, at iyon ay nasa ibabaw lamang. Higit pa rito, siya ay isang prinsipe ng Great Gun Imperials, na siyang pinuno ng Lord Dynasty. Bakit kailangan ng gayong tao ang kanyang tulong? Narinig na ba ni Brother Zhao ang tungkol sa Prince Seal? Nagsimulang maging solemn na ang ekspresyon ng 9th Prince. King of Gods, Kabanata 907. Ginto.
Sabihin mo sakin. Masasabi ni Zhao Feng mula sa salitang prince kung tungkol saan ito, ngunit hindi niya alam ang mga detalye. Naninigas ang ekspresyon ng tatlong katabi niya. Siya ay mamamayan ng Lord Dynasty at hindi alam kung ano ang Prince Seal. Mabilis na tinanggap ni Bi Qingyu ang sitwasyong ito. Matagal na niyang kilala si Zhao Feng at alam niya na si Zhao Feng ay isang cultivation maniac na hindi gaanong binibigyang pansin ang labas ng mundo. Ang mata ng Old Ying ay nakalock kay Zhao Feng sa simula. Habang tinitingnan niya si Zhao Feng, mas nabigla siya. Para siyang nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Kung hindi dahil sa katotohanang napakasama ng reputasyon ni Zhao Feng, papayag siya na i-recruit kaagad ng Ninth Prince ang katulong na ito. Ang simbolo ng Great Gun Sacred Emperor ay ang Emperor Seal, at bago iyon ay ang Prince Seal. Mataimtim na sinabi ng Ninth Prince pagkatapos ayusin ang kanyang mga iniisip. Ang Emperor Seal ay ang simbolo ng Sacred Emperor, at nakaapekto ito sa pakay ng Lord Dynasty. Sa pamamagitan nito, tatangkilikin niya ang napakalaking probedensya ng buong Lord Dynasty. Ang bawat Sacred Emperor ay pinili mula sa mga prinsipe, at kailangan nilang dumaan sa maraming pagsisikap at panganib upang manalo. Ang Prince Seal ay isang mahalagang salik kung sino ang mananalo. Ang kasalukuyang Sacred Emperor ay mayroon lamang 10 taon na natitira. Isang labanan para sa posisyon ng Crown Prince ang magaganap sa loob ng 4 na taon. Tumigil si Bi Qingyu. Kung kalkulahin nila ang oras, ito talaga ang kaso. Naging abala siya sa pag-aayos ng Ocean Smoke Pavilion at nakalimutan ang tungkol dito. Ang labanan para maging Crown Prince ay isang napakalaking kaganapan, at halos lahat ng 2-star at 3-star power at pamilya ay sasali. Malaking pagkakataon ito para linisin ang mga kandidato. Noong ang Ocean Smoke Pavilion ay dating subordinate force ng Nine Darkness Palace, wala silang karapatang lumahok, ngunit iba na ngayon. Anong kinalaman yan sa akin? Humikab si Zhao Feng at hindi masyadong interesado. Nang makitang ganito si Zhao Feng, umawang ang bibig ni Old Ying. Ang laban para maging Crown Prince ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Ang lahat ng mga prinsipe ay lumalaban sa isang espesyal na dimensyon, at ang bawat prinsipe ay maaaring kumuha ng isang tiyak na bilang ng mga tao upang tulungan sila. Zhao Feng, kailangan ko ng tulong mo sa laban para maging Crown Prince. Seryoso ang ekspresyon ng Ninth Prince, siya ay may tapat na tingin. Ang nangyari sa Divine Illusion Dimension ay malalim na nakatatak sa isipan ng Ninth Prince. Ang purple-haired demonic duo ay nagawang takutin at gawin ang lahat ng iba pang puwersa na igalang sila sa kabila ng pagiging 2 tao lamang. Bukod sa Sky Sword Pavilion, na nakakuha ng punit-punit na Ancient God Weapon, ang purple-haired demonic duo ang pinakamalaking nanalo. Pinag-isipan ito ng Ninth Prince. Hindi maganda ang pangalan ng purple-haired demonic duo. Si Nan Gongsheng sa partikular ay nasira ng evil god power at hinabol ng maraming puwersa. Maaari lamang niyang i-recruit si Zhao Feng. Si Zhao Feng ay sobrang misteryoso, at nakuha niya ang supportive na substandard god item, ang Misty Spatial World. Naniniwala siya na malaki ang maitutulong ng bagay na ito kapag sinusubukang maging Crown Prince. Higit pa rito, ang battle power ni Zhao Feng ay hindi rin dapat maliitin. Ang kanyang eye bloodline at katawan ay napakalakas kahit noong siya ay nasa Great Origin Core Realm, kaya't ito ay magiging mas nakakagulat pagkatapos maabot ang mga huling yugto ng Void God Realm. Kung nagawa niyang i-recruit si Zhao Feng, tiyak na gaganap siya ng mahalagang papel. Alam din niya na ang 8th Prince at Zhao Feng ay hindi masyadong magkasundo, at ang 13th Prince ay hindi rin gusto si Zhao Feng, kaya ang 9th Prince ay personal na lumapit. Tuwang-tuwa na tumayo si Bi Qingyu sa likod ni Zhao Feng. Hindi niya akalain na ang kanyang master ay makakaakit ng isang prinsipe na dumating ng personal. Tiyak na hindi ibibigay ni Zhao Feng ang magandang pagkakataon. Ang dimensyong iyon ay kung saan inilagay ang mga dalubhasa sa imperial pagkatapos nilang mamatay, at mayroong hindi mabilang na mga kayamanan at mga mana. Ang pinakamahina sa kanila ay nasa quasi-sacred lord level, ang ilan ay naghinala pa na naglalaman ito ng demigod na mana ng imperial na tagapagtatag. Mahirap alamin kung gaano karaming tao ang mag-aaway sa isang pwesto o kung magkano ang babayaran nila para sa isa. Kung tinulungan ni Zhao Feng ang 9th Prince at nagawa niyang manalo, si Zhao Feng ay maaaring maging isang upper echelon imperial na maaaring sumali sa Grand Imperial Hall.
Makikinabang din ang lahat ng puwersa ni Zhao Fang. Naunawaan ni Zhao Fang ang labanan upang maging Crown Prince matapos itong ipaliwanag sa kanya ng Ninth Prince at Old Ying. Wala talagang pakialam si Zhao Fang sa mga mana sa dimensyong iyon dahil naiwan sila ng mga eksperto sa Imperial. Mas idinisenyo ang mga ito para sa mga taong may Imperial na bloodline. Higit pa rito, ang Golden Kun Sacred Lightning Body ni Zhao Fang at 5 Elemental Wind Lightning Technique ay demigod level na. Ang isa ay nagmula sa demigod Kun Yun, ang isa ay mula sa Wind Lightning Emperor, at pareho silang naging perpekto sa Heaven's Legacy City. Sila na ang pinakamahusay na mga diskarte. Sa kabilang dulo, ayaw din ni Zhao Fang na pumasok sa labanan sa pagitan ng prinsipe dahil ito ay may kinalaman sa buong Lord Dynasty at lahat ng puwersa sa loob. Sa wakas ay nagawa niyang masindak ang lahat sa pamamagitan ng pagpatay sa isang Sacred Lord at magkaroon ng kapayapaan. Nais niyang maglaan ng mas maraming oras sa paglilinang at pagpapataas ng kanyang lakas, hindi na muling asarin ang lahat. Higit pa rito, hindi siya sigurado kung sinong prinsipe ang nasa likod ng pamilya Duanmo. Si Duanmo Qing, ang Purple Saint Partial Spirit, at si Zhao Yufei ay lahat ay gustong gawing mahusay ang Duanmo family, at si Zhao Fang ay halatang ayaw na maging laban sa Duanmo family. Paumanhin, pero hindi ako pumapayag. Tumanggi si Zhao Fang, at tumahimik ang bulwagan. Naramdaman ng Ninth Prince, Old Ying, at Biching Yu na bamuka ang kanilang mga bibig, at bahagyang naghinala sila kung tama ba ang kanilang narinig. Noong una ay inakala nila na si Zhao Fang ay kumilos sa ganoong kabagot na paraan dahil hindi niya alam ang tungkol sa labanan para maging Crown Prince at tiyak na papayag si Zhao Fang pagkatapos malaman ang lahat. Hindi nila inaasahan na tatanggi si Zhao Fang. Bakit? Hindi ba maganda ang tingin sa akin ni Brother Zhao? Sumilay ang pagkadismaya sa mga mata ng Ninth Prince. Sa lahat ng mga prinsipe, siya ang may pinakanormal na kapanganakan, at ang mga puwersang sumusuporta sa kanya ay hindi maihahambing sa iba pang mga prinsipe. Sa ngayon, kakaunti pa lang ang na-recruit niya at hindi pa siya handa. Nakatanggap din siya ng ilang balita na maraming mga prinsipe ang nakapag-recruit ng ilang nakakatakot na eksperto. Zhao Fang, ayaw mo ng pagkakataong ganito. Ang Old Ying ay naiinip at kumilos na parang hindi niya naiintindihan kung bakit ang bakal ay hindi maaaring maging bakal. Siya ay orihinal na tutol sa Ninth Prince na pumunta rito, ngunit hindi niya inaasahan na talagang tatanggihan ni Zhao Fang ang imbitasyon ng Ninth Prince. Unang-una, hindi ako masyadong interesado sa mga mana. Pangalawa, hindi ko inaasahan na malaki ang tsansa mong manalo. Gayunpaman, isa sa panganib ko ang aking buhay para sa iyo, ngunit ang nakukuha ko bilang kapalit ay hindi maganda kung ikukumpara. Kung hindi magbibigay ng anumang dahilan si Zhao Fang, naniniwala siya na ang Ninth Prince at Old Ying ay patuloy na hihikayat sa kanya, kaya naglabas si Zhao Fang ng ilang dahilan at tumanggi muli. Ang Ninth Prince at Old Ying ay kalahating nagdududa at kalahating naniniwala sa sinabi ni Zhao Fang. Sino ba naman ang hindi maghahangad ng mana ng isang demigod? Ang mga pamana ng ilang eksperto ay hindi lamang naglalaman ng mga diskarte sa labanan, maaari rin itong isama ang lahat ng kanilang mga kayamanan at armas. Bagamat hindi pinag-isipan ni Old Ying si Zhao Fang noong una, ang pagtanggi noong siya at ang Ninth Prince ay personal na naging dahilan para hindi siya komportable. Zhao Fang, ang mga benepisyo ng pagpasok sa Imperial Tomb ay hindi limitado sa iyon lang. Biglang kumislap ang malabong mata ni Old Ying. Ang Imperial Tomb ay isang punit-punit na sukat na hindi masyadong matatag. Kahit ngayon, hindi makakapasok ang mga mas malakas kaysa Sacred Kings. Sa makatuwid, maaaring naglalaman ito ng mga lihim o kayamanan ng sinaunang panahon. Higit pa rito, ang sinaunang aura na nakapaloob sa loob ay maaaring magpapataas ng estado ng pag-iral ng isang tao, at maraming tao ang gumagamit ng pagkakataong ito upang makapasok sa Mystic Light Realm. Dahan-daang sabi ni Old Ying habang naaalala niya. Sacred King, ang pangalan para sa mga nakarating sa Peak Mystic Light Realm. Sila ay isang baitang sa pagitan ng mga Sacred Lords at Demigods. Tumigil sandali ang ekspresyon ni Zhao Fang. Ang isang dimensyon na naiwan mula sa sinaunang panahon ay talagang kaakit-akit, at gusto niya itong i-scout sa paligid. Ang eksenang ito ay napansin ni Old Ying, at nakaramdam siya ng kasiyahan. Brother Zhao, kung handa kang tulungan ako, si Zhou Zihang,
ay handang tumulong sa iyo na gawin ang tatlong bagay sa abot ng aking kakayahan. Mananatili ang kasunduan na ito kung ako man ang Crown Prince o ang Sacred Emperor. Matigas ang mga mata ni Zhou Zihang, at nagbago ang mga ekspresyon ni na Zhao Feng at Old Ying. Ito ay hindi dahil sa kung gaano kaakit-akit ang kanyang alok, ito ay dahil ramdam nila ang pagiging mapagpasyang nilalaman ng kanyang mga salita. Ninth Prince, ikaw. Naramdaman ng Old Ying na ang Ninth Prince ay masyadong nagmamadali. Paano niya nagawang magbigay ng ganito kadali? Ang pangako ng isang prinsipe ay maliit, ngunit ang pangako ng Sacred Emperor ay hindi. Hayaan mo akong mag-isip tungkol dito. Pwede ka munang bumalik. Nang makita ang mga mata ng Ninth Prince, tila nakita ni Zhao Feng ang kanyang sarili noong bumalik siya sa Sun Feather City at sa Broken Moon Clan, kaya ibinigay niya ang sagot na ito. Oo naman, may 4 na taon pa. Tiyak na mag-iiwan ako ng pwesto para kay Brother Zhao. Nagpakita ang Ninth Prince ng isang masayang tingin, samantalang ang Old Ying ay umiling at hindi inakala na papayag si Zhao Feng. Sa loob ng isang side hall, pagkatapos umalis ang Ninth Prince. Bichinyo, totoo ba ang lahat ng sinabi ni Old Ying tungkol sa dimensyon? May tinatago ba siya? Diretsong tanong ni Zhao Feng dahil wala siyang masyadong alam. Maaaring hindi alam ni Master, ngunit si Old Ying ay dating nasa itaas na echelon ng Imperial Skynet, kaya ang alam ng Ninth Prince tungkol sa Imperial Tomb ay higit pa sa impormasyong mayroon ang Ocean Smoke Pavilion. Sa ngayon, walang mga kaina-hinalang punto. Matapat na sagot ni Bichinyo. Imperial Skynet. Bahagyang nagulat si Zhao Feng. Ang Imperial Skynet ay ang pinakamalaking ahensya ng impormasyon ng Great Gunlord Dynasty, at nasa likod nila ang mga imperial at ang Grand Imperial Hall. Nagkalat sila sa bawat sulok ng Lord Dynasty, at ang ilan ay nakapaloob pa sa mga lahi ng hindi tao. Ngunit gusto ko ring imungkahi na si Master ay lumahok sa labanan para maging Crown Prince. Sa tingin ko ay mapipili ni Master kung alin ang susuportahan, ngunit dapat pa rin itong gawin ni Master. Dagdag ni Bichinyo. Ngayong si Zhao Feng ang Grand Elder ng Ocean Smoke Pavilion, kailangan nila ng pahintulot mula kay Zhao Feng para sumali. Ang Supreme Emperor Dark Knight ay nakaupo sa isang sulok sa loob ng Misty Spatial World at pinagsasama-sama ang kanyang cultivation, naghahanda na makapasok sa Mystic Light Realm. Master. Binuksan ni Supreme Emperor Dark Knight ang kanyang mga mata at bumangon. May kailangan akong gawin mo ngayon. Master, pakibigay sa akin ang iyong order. Nagulat na tingin ang ipinakita ng Supreme Emperor Dark Knight. Ito ang unang pagkakataon na binigyan siya ni Zhao Feng ng gawain. Bumalik sa black screen corner at dalhin ang lahat ng mga elite subordinate mo. Mahinang sabi ni Zhao Feng. Sige, pupunta ako agad. Tuwang-tuwa ang Supreme Emperor Dark Knight. Sa hitsura nito, pinaplano ni Zhao Feng na simulan ang kanyang assassination organization, at iyon din ang gusto niyang gawin. Nagsimulang mag-isip si Zhao Feng pagkatapos ibigay ang utos na iyon. Mukhang kailangan kong pumunta sa Duanmo family. Bumulong si Zhao Feng, ngunit aalis lang siya kapag may Sacred Lord ang Ocean Smoke Pavilion kung hindi ay mag-aalala siya. Maaaring hindi kumilos ang Earth Spirit Hall laban kay Zhao Feng sa ngayon pagkatapos makatanggap ng balita tungkol sa isang Sacred Lord na pinatay, ngunit sino ang nakakaalam kung gaano katagal siya makakabalik kung aalis siya patungo sa inner regions ng Continent Zone. Malaki ang posibilidad na kumilos ang Earth Spirit Hall laban sa Ocean Smoke Pavilion. Kinailangan niyang maghintay upang makita kung ang Old Monster Shoe ay maaaring maging isang Sacred Lord o hindi. Kung hindi niya gagawin, kailangan niyang maghintay para sa Supreme Emperor Dark Knight na makalusot. Ginto. Tiningnan ni Zhao Feng ang purple na buhok sa gilid ng kanyang ulo at nalaman na may 3 o 4 na gintong buhok na namumukod-tangi. King of Gods, Kabanata 908. Matagumpay na nakalusot. Alam ni Zhao Feng na ang God Spiritual Eye ay malapit nang mag-evolve muli at maaaring tumagal ito ng ilang oras. Kailangan niyang maghanda. Ang ebolusyon ng God Spiritual Eye ang gumising sa natutulog na kapangyarihan ng pinagmulan sa loob nito. Sa tuwing Magi gising ito, mas magiging malakas ang God Spiritual Eye. Ayon sa nakaraang karanasan, ang ebolusyon na ito ay nauugnay kay Zhao Feng, ngunit ang ebolusyon mismo ay karaniwang random at hindi makontrol. Inaasahan ni Zhao Feng kung ano ang mga pagbabagong ay dudulot sa kanya ng God Spiritual Eye sa pagkakataong ito. Weng.
Biglang may naramdaman ang eye intent ni Zhao Fang, at tumingin siya sa isang tiyak na direksyon. Nagsisimula na ang Old Monster Shoe. Gamit ang isang alon ng kanyang arm guard, nawala si Zhao Fang kasabay ng isang flash ng pilak. Sa susunod na sandali, sa himpapawid sa itaas ng 10,000 Sacred Clan. Weng. Shua. Lumitaw ang isang kulay purple na buhok na nababalutan ng silver light. Isang gintong liwanag ang tumakip sa ipinagbabawal na bakuran ng 10,000 Sacred Clan at nagsimulang bumuo ng isang malaking purple golden whirlpool. Naramdaman ng lahat ng mga eksperto at disipulo ng 10,000 Sacred Clan ang kanilang dugo at ang True Yuan ay nanginginig. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang mga disipulo ay nakatira sa malayo sa mga ipinagbabawal na lugar, ang isang maliit na tipak ng aura na ito ay sapat na upang patayin ang mga nasa True Spirit Realm o Small Origin Core Realm. Bumantong hininga si Emperor Ling Qiong sa malapit. Sana magtagumpay ang Grand Elder sa pagkakataong ito. Ang 10,000 Sacred Clan ay naging mahina ng napakatagal. Ang Grand Elder ay isang quasi-sacred lord, kaya tiyak na magtatagumpay siya sa isa pang bahagi ng 100 Origin Sacred Honey. Sa kabilang banda, kumislap ang mga mata ng Emperor na nakaitim na damit. Weng. Ho. Ho. Ang isang ipinagbabawal na aura na pumipigil sa lahat ng bagay sa mundo ay lumitaw mula sa gintong whirlpool at sumipol sa bawat direksyon. Ito ay may kakayahang tumawag sa ulan at magpatawag ng mga ulap. Nadama ni Emperor Ling Qiong at ng Emperor na nakaitim na damit na hindi nila makontrol ang sarili nilang True Yuan, at nahirapan pa silang huminga. Ni hindi nila mabuo ang kanilang magnificent power. Weng. Isang sacred light ang biglang bumaba mula sa purple golden whirlpool, at ang Yuan Qi sa bawat direksyon ay nagtipon patungo sa sacred light na ito. Ang sacred light ay dahan-daang bumaba sa Old Monster Shoe. Weng. Weng. Ang eksaktong parehong kapangyarihan sa loob ng katawan ni Old Monster Shoe ay tumunog at konektado sa sacred light na ito. Kumonekta ang sacred light. Ang Emperor na nakasuot ng itim na damit ay nagpakita ng isang masayang ekspresyon. Ho! Boom! Ang purple golden whirlpool sa hangin ay tila nakakuha ng isang uri ng kapangyarihan, at nagsimula itong mabilis na umikot at sumipsip ng lahat ng Heaven Earth Yuan Qi sa loob ng ilang dosenang libong milya. Ho! Ho! Ang sacred light na nag-uugnay sa Old Monster Shoe sa purple golden whirlpool ay napakalalim. Isang purong puting sacred light ang nahulog at pinayagan ang Old Monster Shoe na pumasok sa isang kakaibang estado. Ang aura ng kaluluwa ni Old Monster Shoe ay nagsimulang hangina habang ito ay sumanib sa kanyang katawan. Ang lakas na nagmumula sa kanya ay sapat na para yumanig ang langit at lupa. Sa mga ulap, binuksan ni Zhao Fang ang God's Spiritual Eye at siniyasat kung ano ang nangyari nang pumasok si Old Monster Shoe. Ang crystal core sa loob ng katawan ni Old Monster Shoe ay nagiging whirlpool at sinisipsip ang mystic light sacred power ng purple golden whirlpool. Gayunpaman, ang pinakamalaking pagbabago ay ang pisikal na katawan ni Old Monster Shoe. Ang kapangyarihan ng mystic light sacred ay ganap na nagbago nito. Iyon ay, ang God's Spiritual Eye ni Zhao Fang ay nahadjap ng kadiliman, at isang malabong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Isang pares ng scarlet wings of lightning ang nabuo sa kanyang likuran, at dumating siya kung saan nakatago si Old Monster Shoe sa isang iglap lang. Papasok ang isang eksperto. Ang Emperor na nakasuot ng itim na damit ay agad na naalarma at ikinalat ang kanyang magnificent power. Teka, si Zhao Fang iyon. Agad silang pinigilan ni Emperor Ling Qiong. Sinabi sa kanila ng Old Monster Shoe ang tungkol sa 100 Origin Sacred Honey. Hindi sila makapaniwala na ang Old Monster Shoe ay handang pagsilbihan si Zhao Fang noong una, ngunit hindi sila masyadong nagulat pagkatapos na isipin ito. Ang 100 taon ay hindi gaano para sa isang Sacred Lord, lalo na sa isang taong malapit ng mamatay ng walang tulong. Ang 10,000 Sacred Clan ay may pag-asa na makabalik sa kanyang maluwalhating 3 star na araw kung ang Old Monster Shoe ay makalusot. Bahagyang nagpasalamat ang dalawang Emperor kay Zhao Fang. May dumating na eksperto. Hindi ba't si Zhao Fang iyon? Naguguluhan ang ekspresyon ni Haring Luyon. Ano ang gusto niya? Nag-aalala si Haring Liu Qiong. Ang tanawin ni Zhao Fang na pinatay ang lahat ng mga eksperto mula sa Earth Spirit Hall ay lumitaw pa rin sa kanyang isipan. Pinatay niya ang lahat ng humahadlang sa kanya, at hindi nila mapipigilan si Zhao Fang kung may gusto siyang gawin. Zhao Fang. Bakit niya sinusubukang pigilan si Grand Elder na makalusot?
Natigilan ang kabataang nakasuot ng itim na damit. Zhao Feng, anong ginagawa mo? Tumawag si Emperor Ling Qiong nang makita niya si Zhao Feng na lumalapit sa Old Monster Shoe na pumapasok. Hindi siya naniniwala na naririto si Zhao Feng para pigilan ang Old Monster Shoe sa paglusob, ngunit talagang papalapit si Zhao Feng kung saan tumatagos si Old Monster Shoe. Hindi sumagot si Zhao Feng. Isang lilang liwanag ang nagsimulang mamuo sa kanyang kaliwang mata. Hindi maganda, nahanap na ako. Kumikislap at nawala ang madilim na liwanag na kanina pa nagtatago. Spatial flash ng lightning wings. Whoosh! Shoo! Ang bilis ni Zhao Feng ay tumaas ng husto, at siya ay naging isang arko ng iskarlata na kidlat na kumurap sa hangin. Sa susunod na sandali, siya ay nasa 1,000 milya na ang layo at napapaligiran ng iskarlata na kidlat. Isang hindi nakikitang puwersa ang bumungad sa kanya. Sacred Lightning Dominating Body. Ha! Ang katawan ni Zhao Feng ay tumangkad at naglabas ng liwanag na ginto at asol. Para siyang gintong higanteng kidlat na dumurog sa lahat gamit ang kanyang pisikal na katawan. Boom! Ang hangin ay kumaluskos, at isang payat na puting-puting figure ng tao ang napisil. Tumutulo ang dugo mula sa kanyang bibig. Mental Energy Spike. Isang sinag ng lilang kidlat ang tumama sa payat at kulubat na kaluluwa ng lalaki, at ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ay kumurap habang ito ay nagpakawala ng isang barrage. Arg! Napasigaw ang payat na lalaki sa kawalan ng pag-asa habang nanginginig ang kanyang kaluluwa. Ikinaway ni Zhao Feng ang kanyang braso, at lumitaw ang Cloud Silkworm Saint Butterfly sa itaas ng ulo ng lalaki. Mabilis na ikinaway ng Cloud Silkworm Saint Butterfly ang mga pakpak nito, at isang kalahating transparent na maraming kulay na pollen ang dumapo sa buong lalaki at sa kanyang kaluluwa. Pakiramdam ng payat at kulubat na lalaki ay namamanhid ang kanyang katawan nang mawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan at kay True Yuan. Gaze of the God's Eye. Nagsimulang umikot ang isang purple whirlpool sa kaliwang mata ni Zhao Feng, at tinakpan ng ipinagbabawal na puwersa ang lugar. Isang medyo transparent na Yuan Soul ang nagsimulang umalis sa payat na katawan. Ang mga mata ng payat na lalaki ay puno ng takot habang ginagawa niya ang kanyang makakaya upang magpumiglas, ngunit ang pag-atake ng kaluluwa, ang pag-atake ng God Tribulation Lightning, at ang epekto ng Dream Pollen ay naroon pa rin. Wala na siyang pagkakataong lumaban. Whoosh! Ang kaluluwa ng payat na lalaki ay sinipsip sa sukat ng left eye ni Zhao Feng. Ngayon na ang kaluluwa ni Zhao Feng ay napakalapit sa isang Sacred Lord, ang kanyang soul technique ay ganap na maihahambing sa Sacred Lords. Ang kanyang Sacred Lightning Body ay umabot na sa pinakamataas na ikalimang antas, at ang mga emperor na may mababang estado ng pag-iral ay ganap niyang pipigilan. Ang pagkakaroon ng kanyang God's Spiritual Eye ay sumalungat sa lahat ng mga assassin. Hindi nila nagawang makatakas sa kanya. Ang payat na lalaki ay isang walang kapantay na emperor, ngunit hindi man lang siya nakatagal sa maikling sandali laban sa buong kapangyarihan ni Zhao Feng. Ang lahat ng ito ay nangyari sa loob ng 5 paghinga. 5 hininga para talunin ang isang walang kapantay na emperor. Natarante si Emperor Ling Qiong at ang lalaking nakaitim na damit. Gaano katagal na simula noong umalis si Zhao Feng sa 10,000 Sacred Clan. Ngayon ay naabot na niya ang ganoong antas pagkatapos lamang ng ilang buwan. Matapos lumipas ang pagkabigla, ang swerte ng dalawa. Pinoprotektahan nila ang Old Monster Shoe, ngunit isang malakas na assassin ang nagtatago sa hindi kalayuan mula sa Old Monster Shoe at hindi man lang nila namalayan. Kung hindi dahil kay Zhao Feng, maaaring namatay na ang Old Monster Shoe sa sandaling malapit na siyang makalusot. Ang dalawang emperor ay nagmamadaling lumapit, at si Emperor Ling Qiong ay nagbigay ng isang mahinang ngiti. Salamat, Zhao Feng. Ang emperor na nakasuot ng itim na damit ay nagpahayag ng paghingi ng tawad dahil pipigilan niya si Zhao Feng kanina. Malinaw na tutulungan ko ang aking lingkod kapag sila ay nasa panganib. Sabi ni Zhao Feng bago ipagpatuloy ang pag-inspeksyon sa Old Monster Shoe. Walang imak ang dalawa. Bagamat iyon ang katotohanan, hindi pa rin sila komportable nang may tumawag sa Grand Elder na kanilang lingkod. Sa sandaling ito, nagsimulang bumaba ang Purple Golden Whirlpool, at ang purong sagradong kapangyarihan ay bumuhos sa katawan ni Old Monster Shoe. Ang katawan ng Old Monster Shoe ay kumikinang sa isang kumikislap na sagradong kapangyarihan na para bang siya ay isang Diyos. Ang mga tanawin sa kalangitan ay nagsimulang maglaho, at ang Old Monster Shoe ay nagmulat ng kanyang mga mata pagkaraan ng ilang sandali.
Weng. Boom. Isang magnificent power ang dumaan sa bawat direksyon na parang bagyo. Ang aura na ito ay namuno sa kataas-taasang lahat at naging sanhipa ng panginginig ng espasyo mismo. Naramdaman ni Zhao Feng at ng iba pa na ang kanilang true yuan, mga bloodline, kaluluwa, at mga layunin ay pinigilan. Lahat sa loob ng 1,000 milya ay nahulog sa kumpletong katahimikan. Ang hindi mabilang na mga nilalang ay hindi man lang nang ahas na huminga ng malakas. Ang bawat kilos at galaw ng isang Sacred Lord ay naglalaman ng layunin ng langit at lupa at ang kanilang pag-unawa sa pinagmulan. Si Emperor Ling Qiong at ang Emperor na nakaitim na damit ay halos nasugatan dahil sila ay nahuli. Old Monster Shu. Binasag ni Zhao Feng ang katahimikan at naglakad pasulong. Ang Old Monster Shu ay naging Sacred Lord, at siya ay mas mahina kaysa sa Nine Darkness Demonic Lord. Ngayong lumakas na ang cultivation ni Zhao Feng at ang kanyang Sacred Lightning Body ay umabot na sa pinakamataas na ikalimang antas, may kakayahan siyang lumaban-laban sa magnificent power ng isang Sacred Lord. Ang Old Monster Shu ay dahan-daang nagsimulang itago ang kanyang aura. Pulang-pula ang mukha niya at may mga ngiti. Zhao Feng, maaalala ng matandang ito ang iyong tulong. Siya ay natigil sa antas ng isang emperor sa loob ng libu-libong taon, at ang kanyang pangarap ay maging isang Sacred Lord. Ang lahat ng ito ay dahil kay Zhao Feng. Bilang karagdagan, iniligtas ni Zhao Feng ang kanyang buhay ngayon lang. Bagamat nakatuon siya sa pagpasok sa Mystic Light Realm, alam pa rin niya ang mga pagbabagong nangyayari sa labas ng mundo. Sumama ka sa akin. Bahagyang napagod si Zhao Feng. Inilagay niya ang isang kamay sa Old Monster Shu bago nawala kasabay ng isang flash ng silver at spatial disturbance. Si Zhao Feng at Old Monster Shu ay lumitaw sa itaas ng Ocean Smoke Pavilion. Ito ang unang pagkakataon na sumama siya sa isang Sacred Lord para mag-teleport, at ang enerhiyang ginugol ay higit sa 10 beses kaysa dati. Marahil ito ay dahil sa kakaibang katangian ng katawan ng isang Sacred Lord. Sa loob ng bulwagan ng talakayan. Ngayong naging Sacred Lord ka na, maaari ka nang magsimulang kumilos sa 10,000 Sacred Clan. Pag-usapan ang mga detalye kasama si Biqingyu. Tila mas napagod si Zhao Feng habang nagsasalita. Pagkatapos ay sinabi niya sa dalawa ang kanyang mga plano ng pamamahala malapit sa karagatan, ngunit ang partikular na plano ay kailangan pa ring talakayin. Hihintayin nilang bumalik ang Supreme Emperor Dark Knight bago lumawak. Makikinig ka kay Biqingyu mula ngayon. Ikinaway ni Zhao Feng ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang payat na lalaki. Naiintindihan, Master. Ang payat na lalaki ay nakatayo sa likod ni Biqingyu. Nanginig ang puso ni Biqingyu. Umalis si Zhao Feng ng 5 minuto at bumalik na may dalang alipin na walang kapantay na emperor para kontrolin niya. Hindi niya maiwasang makaramdam ng init sa kanyang puso. Siya ay isang assassin na tinanggap ng Earth Spirit Hall. Old Monster Shu, huwag kang gumawa ng kahit ano ngayon. Kakailanganin kitang manatili sa Ocean Smoke Pavilion habang papasok ako sa pag-iisa. Utos ni Zhao Feng. Naiintindihan, Master. Bahagyang nagbago ang ekspresyon ng Old Monster Shu. Alam niya na, kung ang layunin ni Zhao Feng ay mamuno malapit sa mga karagatan, hindi maaaring umiral ang Earth Spirit Hall. Matapos ibigay ang lahat ng mga utos na ito, naramdaman ni Zhao Feng na hindi na niya maimulat ang kanyang kaliwang mata. Pumasok siya sa isang lihim na silid at isinaaktibo ang mga paghihigpit bago nakatulog.